So, sampulan ko lang din to ng ano, tig-isa lang din. For example, yung ano, ay adjective natin. Sugasin na lang. Yung busy. So, isugashi, hito desu. So, isugashi kunai, hito desu. No? Past tense. Isugashi katta, hito desu. Then, isugashi kunakatta, hito desu. So, ang tao na busy. So, ang tao na hindi busy. So, ang tao na busy, so dati. Ang tao na hindi busy, so dati. Na. Sampulan natin. Ano? So, si Mr. Tanaka po. Ang busy, so ngayon sa trabaho. So, ima. So, Tanaka-san wa, then shigoto ni isugashi, so hito desu. So, ngayon, isa. Ang busy. Ang busy po ngayon sa trabaho ay si Mr. Tanaka po. Ginawang topic lang yung isa, no? So, ima. So, shigoto ni. Then, isugashi hito wa. Then, Tanaka-san desu. So, ima, shigoto ni isugashi hito wa. So, Tanaka-san desu. No? Yung part niya. So, ganun din sa naka-negative. Ang busy po ngayon ang hindi. Ang hindi po busy ngayon sa trabaho ay si Mr. Tanaka po. So, ima, shigoto ni isugashi kunai hito wa Tanaka-san desu. Isa. Si Mr. Tanaka po ang hindi. Ang hindi busy ngayon sa trabaho. So, ima, Tanaka-san wa shigoto ni so isugashi kunai hito desu. No? Yung past tense. Kasama na. Ang busy po kahapon sa trabaho ay si Mr. Tanaka po. So kino shigoto ni isugashi katta hito wa Tanaka-san desu. Or nakaganito. Si Mr. Tanaka po ang busy kahapon sa trabaho. So, kino Tanaka-san wa shigoto ni isugashi katta hito desu. Kaya't ginanito ko, kinomplito ko lang. Kasi dahan-dahan lang tayo para maintindihan lang. No? Or ang hindi busy. Ang hindi po busy kahapon sa trabaho si Mr. Tanaka po. So, kino shigoto ni isugashi kunakatta hito wa Tanaka-san desu. O si Mr. Tanaka po ang hindi. Ang hindi busy kahapon sa trabaho. So, kino Tanaka-san wa shigoto ni isugashi kunakatta hito desu. No? So, iba din yung ang, no? Kasi pag naka-ang siya, so, ikimasen deshita. No? So, or isugashi katta desu. Iba din yung ano. So, dito naman tayo sa adjective. So, for example, hima na lang. Yung free.
So, himana, hito. So, himajanai, so hito. So, himadatta, hito. So, himajanakatta, hito. So, ang free. So, ang free na tao. Ang hindi free na tao. So, ang free na tao, so dati. Or ang hindi free na tao, no? So dati. So, for example, no? So, ang free po ngayon sa trabaho ay si Mr. Santos po. Yung isa. Si Mr. Santos po ang free. So, ngayon sa trabaho. No? So, ima. So, hima na... Okay. Shigoto ni. So, hima na hito wa Santos-san desu. So, ima, Santos-san wa then shigoto ni. So, hima na hito desu. So, ima, Santos-san wa shigoto ni hima na hito desu. No? Yung parang si Mr. Santos po yung tao. No? Pag naka-negative siya, ang hindi free. So, ang hindi po free. So, ngayon, no, sa trabaho ay si Mr. Santos po. So, ima, Santos, ima, shigoto ni hima janai. Ito wa Santos-san desu. No? O si Mr. Santos po, na lagay ko pa yung I niya. Wala yung I na. Sa isa ni. So, si Mr. Santos po ang free, ang hindi free. Na? Ngayon sa trabaho. So, ima, Santos-san wa shigoto ni. So, hima janai. So, hito desu na. So, ang free po kahapon sa trabaho si Mr. Santos po. So, shigoto ni himadatta hito wa. Nakadatta naman to. Then, Santos-san desu. O si Mr. Santos po ang free kahapon sa trabaho. So, Santos-san wa shigoto ni so himadatta hito desu. Yung naka-negative. So, ang hindi. Ang hindi po free kahapon sa trabaho ay si Mr. Santos po. So, shigoto ni himajanakatta hito wa Santos-san desu. O si Mr. Santos po ang hindi. Ang hindi free kahapon sa trabaho. So, Santos-san wa shigoto ni so himajanakatta. No? So, hito desu. So, yun yung sa na adjective. So, last na dito yung noun. So, last yung noun, no? Kasi pag dito mo siya titingnan, medyo nakakalito eh. No? Yung nilagay yung ano na lang, dulo na lang ng sentence. Kumplitohin natin para klaro lang. For example, yung noun natin, gakusin na lang.
yung student. So, gapusin no, hito. So, gapusin janay, so hito. So, gapusin data, hito. Gapusin janakata, hito. So, ang student, ang hindi student, no? Ang student dati. Ang hindi student, no? Dati. Yan. Iba din yun, ano? Iba din yung nakaganan. Gapo series lang. Pinatiyo ng dalawa. Gapo series lang. So, isang student. Yung pinagkaiba ng dalawa. Pag ito pag naka-des lang, gapo series. So, isang student. Pag naka-gapo sino ito, ang student. No? So, for example, no? Si Mr. Juan po. Ang student sa Sakura. Sa Sakura. Ang student po sa Sakura ay si Mr. Juan po. Para magkapareha lang siya tingnan sa Tagalog. No? Pero magkaiba yan sa Japanese kasi dito sa baba si Mr. Juan ginawang topic. So Sakura no? Sakura nakade. Then Juan Sandes. Sakura de gakusin ito so Juan Sandes. So Juan Sangwa Sakura no? Sakura de. So gakusin no? Hito desu. Pag naka-negative. Ang hindi. Ang hindi po student sa Sakura ay si Mr. Juan po. Sakura de gapusin dyan na hito no? So Juan Sandes. So si Mr. Juan po ang hindi. Student sa Sakura. So Juan Sangwa Sakura de gapusin dyan na hito desu. No? Pag nga naka-past tense. So, ang student po dati naka-past tense na. Ang student po dati sa Sakura is Mr. Juan po. Sakura de so gapusin data hito Juan Sandes no. So si Mr. po so dati ang student sa Sakura. So Juan Sangwa Sakura de so gapusin data so hito desu no. Isa naka-negative. So ang hindi. Ang hindi po student dati sa Sakura ay si Mr. Juan po. So Sakura de so gapusin dyan nakata hito Juan Sandes. O si Mr. Juan po ang hindi. So si Mr. Juan po dati ang hindi. Ang hindi student sa Sakura. So Juan Sangwa Sakura de so gakusei dyan nakata hito desu. So yan yung ano dito no. So meron ding isang paraan kung paano mo i-modify yung nouns no.
So here you learn another way to modify nouns. Yan sa number 2. Kasi ito nakamodify na yun eh. Ito, iba din yung ano, punto dito sa number 2. Nakamodify din. Yan. So nouns which are various elements of the sentence are picked out of it and can be modified by it. When the nouns underlined in 2, 3, and 4 are modified, so non-verification pa rin siya, no? So the particles o, de, and ni attached to them, respectively, are unnecessary. Pag yung noun pala is nakamodified na, no? Yung particle o, de, pati yung ni, so hindi na kailangan. So tatanggalin na yung tatlong verb at tatlong particle na to. No? Sampulan natin na ano, no? Yung sa particle o. So what's naman? Kaninang umaga po ay bumili ako so ng ulam. So kesa sorry so taimasta. Yan yung dati, no? Yung dati, no? So i-modified natin yung riori. So yung o daw tatanggalin na. Wala na yung o, no? Tatanggalin yung o, no? Hindi na kailangan. So plain form ng kaimasta, subkapta. Then yun, ano? Pag nakamodified yung noun, so when there's a word or a sentence, it always comes before the word to be modified na. Ibig sabihin yun, ano? Yung verb, ilagay mo siya dito, no? Doon sa noun na nakamodified. So, kesa kata theory. Nakaganito yung meaning niya. So, ang ulam po na binili ko, so kaninang umaga. Nakaganyan na siya. So, kesa kata theory. Ang ulam po na binili ko kaninang umaga. Kesa, sa taas. Kesa theory, okay, masta. Kaninang umaga po ay bumili ako ng ulam. Magkaiba yung ano na. Magkaiba yung dalawa. Example na. So, watashi wa senshu iga o mimasta. Nanood po ako ng movie last week. Nakamodified yung noun, yung iga. Yung o, tinanggal na. Yung mimasta, so andito na sa part na to. No? So, pag may pangalan ng tao dyan, yung wa maging na. Ganyan. So, watashi ga senshu mita iga. So, the movie that I saw last week. So, ganun din yun. Ang ulam na binili ko kanina umaga. No? Isang example pa na para klaro lang. So, bukas po ay bibili ako, no, ng cellphone. So, so kitay din wa o. So, kaimas. So, yung yung o na yan, so tatanggalin mo na. So, plain form ng kaimas is yung kaw, no? Ito yung nakamodified, yung kitay din wa. Ilagay mo yung verb before dun sa noun na nakamodified. So, kaw kitay din wa. Nakaganito na. Ang cellphone po na bibilhin ko, no? So, bukas. So, bakit natin kailangan gawin yung yung ganito? Para magawa natin, no? Sa baba. Yan. Para magawa natin to, so kailangan nakamodify yung noun. Yan. So, sampulan natin yung particle de. Pagkasama sa de, no? Si Mr. Santos po ay nagtatrabaho sa mall.
Santosさんは、そもろで、そう働いています。So, particle de, so hindi na daw kailangan, tatanggalin na to. No? So, yung imas magiging eri. Ilagay siya. So, before dun sa noun na nakamodified. Pag may pangalan ng tao dyan, no? So, yung wa, so magiging ga na. So, Santos Sosonga, Hataraite eri, Moro. So, ang hospital po na tinatrabahoan ni Mr. Santos, no? Parang ganito lang sa kay Mr. Wang. Wan sang wa bio inde hataraite mas. Si Mr. Wang nagtatrabaho sa ospital, nakamodified yung viewin. So wan sangga hataraite eri viewin. The hospital where Mr. Wang works, no? So, ang hospital po na tinatrabahoan ni Mr. Wang. So, gano'n din dito, no? Ang hospital yung nalagay gano'n. Mall. Ang mall po na tinatrabahoan ni Mr. Santos, hospital yung nalagay. Moro yung yung mall. So, i-complete natin ito mamaya, no? Pagkatapos natin dun sa gagawin natin siya gano'n. Sa number 3. Yung sa naman. So, for example, no? So, kino, so tuwuda sini. So, ay masta. Kahapon po ay kami. Nag-meet po kami ng kaibigan ko. So, kino, tuwuda sini ay masta. Kahapon po ay nag-meet po kami ng kaibigan ko. Yung ni, so ganun din, tatanggalin na. Yung ay masta, mali pa yung spelling. Ay, so yung ay masta maging ganito na, plain form na. So atta, no? So magiging kino, atta, tuburachi. Ganito yung meaning niya. Ang kaibigan ko po na kamit ko, no? So kahapon. So yun yung ibig sabihin dito, no? Yan sa number 2. So ito yung dahilan kaya kailangan nating gawin yun, no? Yung sa part, no? Yung sentence na yan, kailangan natin gawin ganito para magawa natin yung sa baba. So yung sa example, yung bahay ni Mr. Miller. So the noun modified by a sentence, the house where Mr. Miller lives in the example sentences below can be used in various parts of a sentence. No? So pag nakamodify na yung noun, so can be used in various parts of a sentence. No? Ibig sabihin, pwede mo siyang dugtungan ng kahit ano. Kaya na example na to, yung bahay ni Mr. Miller. So, koriwa, mirasangga, sundeta, uchides. So, ito po yung bahay na tinitirhan ni Mr. Miller. Isa lang. Yung sa isa. Sumirasangga, sundeta, mat, uchiwa, puroides. Yung bahay po na tinitirhan ni Mr. Miller ay luma na. No? Sumirasangga, sundeta, uchiwa, kay masta. Enjoy nyo po. So, binili ko po yung bahay na tinitirhan ni Mr. Miller.
So watashi wa minasan ga sondeita uchi ga suki desu. So gusto ko po yung bahay na tinitirhan ni Mr. Miller. Minasan ga sondeita uchi ni suino ga imasu ka? Yung bahay po na tinitirhan ni Mr. Miller ay mayroong pusa. So, yan. So, minasan ga sondeita uchi itakoto ga arimasu. O nakapunta na po ako sa bahay na tinitirhan ni Mr. Miller. Gagayahin mo lang naman to. Ang example lang. Sample lang natin ha. Ito yung naka-modified na. No? Itong sentence na to, kailangan mo siyang gawin ganyan para magaya natin to. Example dito. No? An example lang. So, kore wa kesa sokata ryori desu. So, ito po ang ulam na binili ko kanina umaga. No? Isang example pa. Gayahin natin to. Pero ibang lang to kasi ulam. For example, no? Ang ulam po na binili ko kanina umaga ay binigay ko, no? Sa kaibigan ko. So, kisa kataryori wa tomodachi ni agimashita. Maraming dugtong dito eh. No? O, ang ulam po na binili ko kanina umaga ay, for example, no? Ay adobong baboy po. So, kisa kataryori wa subutaniku desu. Depende sa kung ano yung ano, idudugtong mo. Ang ulam po na binili ko kanina umaga ay ano, naubos ko na. Naubos ko na po. Lahat. So, kisa kataryori wa so zenbu so tabete shimaimashita. Na? Naubos niya na lahat. No? Isang example. No? Ang ulam po na binili kanina umaga ay so napakasarap. So, kesa kataryori wa so totemo so oishii desu. Marami pa yan eh. Etc. Kung ano po yung idudugtong mo dyan. Kaya kailangan mong gawin ganito, no? Yung sentence na yan. Kasi pag ito lang, bawal mo siyang dugtungan eh. Kaninang umaga po ay bumili ako ng ulam. Hanggang dyan lang. Wala kang pwede idugtong. Hindi siya kagaya dito, no? Sa isa na pwede natin gawin ganito. So, can be used in various part of a sentence. No? So, sampulan natin si Mr. Santos. Sa particle day naman. Sampulan naman natin yung particle day. For example, yun po ang mall na tinatarabuan ni Mr. Santos, no? So, ariwa Santos Osanga hataraiteru sumuro desu. Isang example mo, no? So, ang mall po na tinatrabaho ni Mr. Santos ay napaka-crowded. Pwede din ganyan eh. No? So, Santos Osanga hataraiteru muro de so hito ga sokkondemas. So, masyadong crowded. Pwede din ganyan. Hindi pa po.
ako nakapunta, no? So, hindi pa po ako nakapunta sa mall na tinatrabuhan ni Mr. Santos. So, Santos Usanga, hatarete erimuro So, itaku toga, so arimasen. So, depende sino kung ano yung maisipan mo na idudugtong dito sa kay Mr. Santos. Isa pa daw. So, ang mall po na tinatrabuhan ni Mr. Santos ay, Robinson Mall po. So, Santos Usanga, hatarete erimuro so Robinson des. So, last example din. So, Santos Usanga, hatarete erimuro so furoi des. So, ang mall po na tinatrabuhan ni Mr. Santos ay luma na. Then, etc. Kung ano po yung pwede may dugtong dito, no? So, yun yung sa particle din, no? So, last ito sa ni naman. Kahit kunting example lang sa ni. So, for example, no? Siya po, no? Siya po ang kaibigan ko nakamit ko kahapon. So, kari wa kino, so atta turachi desu. Pwede nga no? Si Mr. Tanaka po. No? Si Mr. Tanaka po, ang kaibigan ko, nakamit ko kahapon. So, Tanaka-san wa, so kino, so atta turachi desu. So, Tanaka-san wa kino, atta turachi desu. Si Mr. Tanaka po, ang kaibigan ko, nakamit ko kahapon. Siya po ang kaibigan ng kamit mo kahapon. No? Pwede rin ganito eh. Ang kaibigan ko po, nakamit ko sana kahapon, ay hindi dumating. So, kino, so atta turachi wa, so kimasen deshita. Yakuso ko ni, so kimasen deshita. So, yun yung ano dito na sa yung sani. Wala nang tanong na sa part na to. Yung sa 2 at saka sa 3. Okay. So, dito tayo sa 3, sambang. Yung noun nga. So, when the sentence modifies a noun, the subject in the sentence is indicated by ga. So, yung yung subject dun sa noun, so indicated by ga. For example, si mama po ay nagluto ng ulam. So, hahawa, so ryo-ryo, chokorimashita. Pag yung pag yung noun daw naka-modified, so yung subject doon sa sentence, so indicated by ga. Ito yung subject natin si mama. Kahit papalitan mo siya ng ga, yung wa. Tanggal yung o, no? Yung chukutta. Ito naka-modified na yung ryori. So yung wa dyan, na. So magiging magiging ga na. Yan. So ang ulam na niluto,
ni mama. Perisa mo na. Yan po. Ang ulam na niluluto ni mama. Sorry wa hahagat tsukutta hariyori desu. Subject natin din si mama. Kaya't nakaga. Naka ano eh. The subject in a sentence is negated by ga. Kahit nakaga siya, no? Yung wa, nakaga. So, hindi nga matatapos, no? Ipagpatuloy na lang natin to bukas. Kasi, alanganin ipagpatuloy. Ano ko na lang, balikan ko lang to bukas, no? So, wala muna tayong assignment kasi hindi pa tapos. Bawal bilisan, baka hindi maintindihan. Kahit dandahan lang. Para maintindihan lang din. So, yun yung ano din sa 22. Baka may tanong kayo doon. So, since standards, mag-datings lang din tayo. Hai, korede, warimasyo. So, domo arigatou gozaimashita. Otsukaresama deshita. Sa mataas ni, parang salamat po. So, ingat po. Bye-bye po.